Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Ngunit, ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nangagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang. Pagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga ditumpak na asal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, napuno sila ng pagkainggit at masasamang hangarin, na humaling sa pagpatay, pagtatalo, at pagdaraya. Sila'y masisitsit, mapanirang puri, napopuot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathan ng kasamaan, mga suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sa mabuti. Hindi lamang yan. Sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan, sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Sila'y magkukunwang may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong tao. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Ibig mo pa bang patunayan ko sa iyo, hangal, na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon? At di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga ditumpak na asal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, napuno sila ng pagkainggit at masasamang hangarin, na humaling sa pagpatay, pagtatalo, at pagdaraya. Sila'y masisitsit, mapanirang puri, napopuot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathan ng kasamaan, mga suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kaparusahan, na para bang nagliligtas kayo ng isang bagay na masusunog na. Maawa kayo kahit sa mga taong napakasama, pero mag-ingat kayo sa masasama nilang gawa. Kasuklaman ninyo kahit na ang damit nilang nadumihan ng kasamaan nila. Malapit na ang dakilang araw ni Yahweh at mabilis na dumarating. Kapaitan ang dulot ng araw na iyon. Ang matapang ay mapapaiyak ng malakas. Iyon ay araw ng kapuotan, kaligaligan at pagdadalamhati. Araw ng pagkasira at pagkawasak. Araw ng kadiliman at kalungkutan. Araw ng lagim at makapal na ulap. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, sabihin mo sa bayang Israel, dumating na ang wakas. Dumating na ang wakas sa 4 na sulok ng daigdig. Dumating na ngayon ang inyong hangganan.
Ibubuhos ko na sa inyo ang aking matinding puot, at hahatulang ko kayo ayon sa inyong gawa. Parurusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Wala akong patatawarin isa man. Parurusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Sa bisa rin ng salitang ito, nananatili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Bawat bisig ay manghihina, bawat puso'y manlulupaypay, bawat isa'y paghaharian ng takot at pighati. Maghihirap at mamimilipit tulad ng babaeng nanganganak. Magkakatinginan silang natitigilan. Mga mukha nila'y mamumulang tulad ng baga. Parurusahan ko ang mundo sa kasamaan nito, ang mga masama sa kanilang kasalanan. Wawakasan ko ang pagmamalaki ng mayayabang at ibabagsak ang pagmamataas ng maniniil. Manangis, malapit na ang araw ni Yahweh. Dumarating na bilang pagwawasak mula sa makapangyarihan sa lahat. Datapwat, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Kaya nga, kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayun din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim, at nagtatayo ng bahay. Ngunit, nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre, at natupok silang lahat. Ganoon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, dumating na ngayon ang inyong hangganan. Ibubuhos ko na sa inyo ang aking matinding puot at hahatulan ko kayo ayon sa inyong gawa. Parurusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Ibubuhos ko ngayon sa inyo ang aking puot. Uubusin ko sa inyo ang matinding galit ko. Hahatulan ko kayo ayon sa inyong gawa. Parurusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Darating sa kanila ang ligalig. Hahanapin nila ang kapanatagan ngunit di nila makikita. Darating din sa kanila ang sapin-saping kapahamakan at nakapangingilabot na balita. Ipinasasabi pa ni Yahweh, hindi na magtatagal at sunod-sunod na kasawian ang aabot sa inyo. Dumating na ang wakas. Ito na ang inyong hangganan. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. At siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na.